Palparan. Alright, here we go. Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon ito si Major General Palparan. No. Sabi ko nga palayain na si Palparan at ilagay siya or pamunuan niya ang NTF-ELCAC. Alam naman po kasi natin na pagkatapos ng pandemya, yung recruitment muli na namang nagpatuloy. Diba? Tapos, nagiging aktibo pati sa mga SOCMED. Dati ho kasi, ang FB mismo, nung nauso yung mga pagdidesignate sa mga organizations, sa terrorist organizations, ay sinashutdown o sinasara ng FB, ng YouTube, yung mga accounts nila. Pero ngayon, ang nangyari, iba. Parang pinababayaan na naman nila na mag-proliferate yung mga ganong mga SOCMED accounts ng mga makakaliwang grupo. So, and then recently ay nagkaroon ng engkwentro nga sa Mindoro. Tapos kanina napanood ko yung nanay nung isa na namatay, yung anak. Sabi niya, ang lalakas ng inakyat nyo sa kabundukan ng anak ko. Yun nga namatay, kaya raw sabi niya, ang kakapal ng mukha nyo, kayo pa may ganang magsabi ng hustisya. Sabi niya. Diba? Yeah, pati rin itong babae, yung graduate na yung Inglesera, yung nagpanggap na baliw, yung taga Maryland, USA. Mamaya mapupuntahan natin 'yon. Now, etong si Palparan, kung di ako nagkakamali, nasa matanda na talaga. Nasa 70 na mahigit ito. Oh. Tingnan niyo sabi rito yung mga nakuha niyang awards, Distinguished Service Star, Gold Cross, Gawad sa Kaunlaran, Bronze Cross, Wounded Personnel Medal, kasi inambush yan ng mga makakaliwa Military Merit Medal. And then sabi, Palparan was assigned in Mindoro and Romblon from May 2001 up to April 2003 as commander of the 204th Brigade. From Feb to August 2005, Palparan was commanding general of the Infantry Division sa Eastern Visayas. Has been accredited with reducing the rebel presence in Samar by 80%. Ganon kalupit si Palparan pagdating po sa paglipol dyan sa mga makakaliwang grupo. Sabi nga kung na nagkakamali, sinasa Torocampo yata yung napakinggan ko yan dati, na kaya tinatawag itong berdugo. Kasi talagang biruin mo yung kung ilang libo ng mga miyembro nila inalalagas, iilan na lang yung natitira, yung mga kampo nalalansag talaga nito pagka pinamunuan ni Palparan. Ganun yung kanyang direksyon. Now, kaya sabi rito, noong 2006 sa SONA ni Gloria Arroyo, kinilala niya itong mga nagawa ni Palparan. Pinagmalaki niya si Palparan sa kanyang State of the Nation address. Talagang magaling si Palparan. Now, sabi ni Montulfo na naman, the guy in photo is former Army Major General Palparan, a nemesis of the NPAs, turned convicted criminal. Palparan is serving life imprisonment for a crime he most likely did not commit. And apparently, yun pong kanyang, kung di ako nagkakamali, wala pa rin pong final na desisyon ng Korte Suprema. Kasi under the law, kapag mga capital punishment, automatic review ng Korte Suprema, hindi kailangan ng apila. Ngayon, para ho magkaroon dito ng ng jurisdiction ng Pangulo ng Pilipinas para gawaran siya ng executive clemency. Ang isang requisite dito, kinakailangan ay final yung conviction. Kapag under review, hindi pa ho final. Ang tagal ng Korte Suprema maglabas ng desisyon. Pero merong isang bagay na pwedeng gawin itong si Palparan. Ang gagawin lamang po nila ay i-atras na nila yung automatic, kumbaga ipapa-void niya na itigil na yung
yung kanyang yung review na yan, aminin niya sa Korte Suprema na totoo yung bintang sa kanya. Nang sa ganun, maglalabas ang Korte Suprema agad ng desisyon na with finality ng kanyang conviction. And then, ang presidente ng Pilipinas, pwede na hong umaksyon. Okay, ganun po yung pagkakaalam ko na para bago magkaroon siya ng executive, magawa ng executive clemency. Now, sabi rito ni Montulfo, he had anything to do with the abduction. If he had anything to do, ibig sabihin, kung may kinalaman daw po siya sa pagkakadukot ng dalawang estudyante na nangawala na. Hindi na yung babae yata yun eh. Nabasa ko dati yung akusasyon tungkol sa kanya rito kay Palparad. Meron pa yung sinusunog ng sigarilyo, pinapaso ng sigarilyo, yung mga ganon-ganon narrative. Ang nag-convict kasi sa kanya ay yung mababang hukuman. No? First floor lang. Hindi Malolos City na korte. Yun. Doon po siya na-convict. Tapos yung lugar na yun, infested ng mga ganyan makakaliwang grupo. So ibig sabihin, posibleng nadala sa takot etong huwes na nag-convict sa kanya. Now, sabi rito, his subordinates probably committed a crime without his knowledge. Command responsibility, they call it in the military, but that's a much lesser crime if at all. Tama, di ba? Oo, may pananagutan ka. Pero hindi ganun kabigat na as if ikaw yung pinaka-primary talaga na perpetrator. May pananagutan ka dahil nasa ilalim ng command mo sila. And then, a lone witness, a suspected NPA, pointed to Palparan without another corroborating witness. Yung parang Duterte style lang, tamang hinala, tamang kwento lang, sangkot sa ganito. Yun na yung witness na yun. Walang personal knowledge. Yung nabasa ko yung kwento, yung nito, kasong to. Then President GMA once called him a hero for terrorizing the NPA. Palparan was convicted under Pinoy, who apparently put pressure on the court trying Palparan to spite GMA. Yun. So, alam mo naman, may ganun ding saltik ito nga yumaong dating Pangulo, si Pinoy, na galit kay GMA. Yan ba, pinakulog niya nga si GMA. Then Palparan was convicted under Pinoy, who apparently put pressure on the court trying Palparan to spite GMA. GMA could have asked Digong when the latter was president to pardon Palparan, but she did not. Because I'm convinced that Palparan was innocent. So sabi niya, maaaring hingiin ni Gloria Arroyo kay Digong na patawarin ito, palayain. Pero hindi niya po ginawa. Ngayon, sabi niya, dahil ako naman ay kumbinsido, sabi ni Tulfo, na inosente siya, sinubukan daw po niya na kumbinsihin si Digong na gawaran ng kapatawaran. Sabi, kailang araw po, si Digong ay may pusong mapaghiganti. Yan, sabi. Sa kanyang mga dating kalaban. So hindi raw po pinagbigyan yung kanyang kahilingan. Kasi pinaghihinalaan pala ni Duterte si Palparan na kasali sa grupo na gustong magpatumba sa kanya nung panahon ng kampanya. Noong 2016, magkalaban sila. Si Palparan kumandidato rin. Hindi ako nagkakamali, pang panguluhan. Kaya lang si Palparan, nakakulong na. Hindi siya nakakapangampanya. Magkalaban sila noon. Ngayon, sabi niya, the problem with Digong is that he was gullible, listening to people who saw intrigues. Siyempre, di ba? Sanay si Duterte sa intriga. Sabi nga niya sa kanyang pagiging piskal, ang natutunan niya, magtanim ng intriga tsaka ng ebidensya para makuha yung gusto nilang resulta. Kumbaga, nilalaro yung buhay, kalayaan at karapatan ng tao. Ganon. Doon siya sanay. So sabi rito, may kahinaan din itong si Digong at kaingotan na pinakikinggan yung mga tao na mga intrigador
Sabi niya. Hmm. So, at the time, ngayon nasa 73 na yata ito si, ano, kung hindi nagkakamali etong si Palparan. So, dapat kasi under the law, kapag ka 70 years old na, dapat pinalalaya na. O, yan pinagmamalaki pa ni Duterte dati yan. Sabi niya, ayun, ito yung dalawang nawawalang babae. Sherlyn Cadapan at Karen Empeño. Now, sabi, Palparan calls Duterte, sabi, Duterte calls Palparan the pathetic former army general who sees things red because of his bloodshot eyes. Kasi mapula yung mata ni, ni Palparan. Kasi sabi niya, nakikita yan kung hindi mga pulahan, gawa nung kanyang mapulag mata. Si Digong, kahit walang logic. Sabi, Palparan calls Duterte a coward and an egomaniac. Sabi niya, who likes to be adored. So tinawag niya na duwag si Duterte at ano ba Tagalog ng egomaniac? Ibig sabihin yung hayok sa yung para sa kanyang kapurihan. Gusto niya yung lagi siyang inaangat. Yan. He stands for nothing. Wala naman daw paninindigan si Duterte. So walang pinaninindigan. And wala ring mga prinsipyo. Sabi niya, I knew it. He's just trying to be cool. Sabi niya, what Duterte wants that he's going to kill the criminals, he's just trying to be cool. Yan. In the provinces under control of the Armed Forces 7th Division, Jovito Palparan continues to battle our enemies, Arroyo said during her 2005 State of the Nation address. Yan. He will not back down until communities he serves are released from the darkness of fear, able to rebuild their lives in the dawn of justice and freedom. Kaya nga doon na buo sa isip ko, maski nung panahon ni dating Pangulong Duterte, I was pushing na dapat patawarin ni Duterte at ilagay sa NTF-ELCAC. Ay ang problema, ngayon ko lang po nalaman talaga na ito nga, kung di pa sinabi ni, kasi nag-iisip ako papanong nangyari na si Duterte, meron siyang NTF-ELCAC against insurgency. Tapos merong isang well-known na dating retired major general na nakakulong na pwede niyang mapatawad. Total yung kanyang asunto malabo naman. Alam mo naman mga NPA, kaya-kayang gumawang magsinungaling. No, mag-witness, di ba? So, nagdusa na yung tao, tapos, pwedeng makatulong sa kanya. Bakit hindi niya kako ito patulungin kay General Parlade? Di ba? Yun pala, pinaghihigantihan. Dahil magkalaban sila sa eleksyon. Ito pa, I was not going to speak, I wasn't going to ask. The problem is, I don't want to be silent anymore, sabi ni Palparan. I know this. I'm also a law enforcer just like him, so nobody can say I don't know the truth. The people who choose, yung mga taong pumili raw kay Duterte, sabi ni Palparan, hindi kilala si Duterte. Totoo po yan. Hindi ko rin kilala si Duterte, pero pinili ko siyang suportahan after ng 2016 election na sinuportahan ko ay Miriam Santiago, Bongbong Marcos lineup. But since siya ang naging presidente, sinuportahan ko si Digong. Lalo na yung kanyang yakap-yakap sa bandera, pahalik-halik. Diba? Yung pangako niya na in 6 months I will eradicate corruption and drugs. 6 years pala lumipas sabihin lang niya ay nagkamali ako, hindi ko pala kaya yung putang inang yan, hanap na lang kayo ng iba. Di ba? Sabi niya, he's just being advertised daw si Duterte as someone who is just a macho. Yan. He created his own image, tama, his own persona. He's a coward, he's a coward, he's duwag daw. He befriends people who have power. Yun daw si Digong. Kaya naman pala dun sa
China, di ba? Nagpapakatuta siya ng China. Ano ba? Duterte makes friends with, alam nyo na, he makes friends with the Ampatuans, but he doesn't make friends of them. Instead, he befriends the terrorists and he befriends the army also. Yes, I cuddle the Reds, sabi ni Digong. They are Filipinos after all. I also cuddle the other Filipinos who have categorized to belong to the three other major colors representing the national flag: blue, yellow, and white. Multicolor pala to. United Colors of Benetton pala to si Digong. Duterte has gone so far announced he has managed to convince Joma na pagka nanalo siya, mag-declare si Joma ng ceasefire. Naks. Di ba tinawagan niya nga yun si Joma noon sa Skype? Ngayon, dito, alam nyo, ito, familiar din, hindi lang familiar, lagi ako dito. Ito yung, kaya nalaman nung mapalitaan ko na hinuli siya, dito siya nakatira dyan sa second floor ng bahay na to, sa Old Santa Mesa. Ito yun. So kung galing ka ng Armagsaysay, Pakubaw, kakanan ka dito. Pagkanan mo, papunta ka dyan papunta ng Pasig, Bacood, Santa Mesa, yung ganon. So dito, kakanan ka rito banda, yung may tricycle na yan, dire-diretso yan sa PUP. Yung nasa right side niya na may green na bubong, ito, yan ay covered court. Dito siya. Ngayon, nung araw, since 1994, lagi na ako rito. Kasi may nagtatrabaho ko noon, high school lang ako noon, dito sa Mandaluyong, dito yung daanan namin. Dito ako sumasakay. Meron din ditong pwesto dati dyan na pet shop. Yan, dito ako bibili ng tinapay, bakery yan eh. Yan, kung nagkakamali, dito sa parting ito o dito yung pet shop. Yan. Lang yan, siya pala nakatira. Nakikita ko rin si Palparan dati. Yung kung ano yung itsura niya, nakikita sa picture, yung maluwag yung jacket, yung outer garment niya. Yun din yung nakikita ko, tsaka yung cap palagi din yung mahaba. Akala ko nga, tambay na taga dyan lang, tapos residente, ganon. Di ko akalain, isa palang magiting na general, yung nakikita ko dyan dati, si Palparan. At yun na nga ho, naaresto siya, dyan sa bahay na yan. Sabi niya, ang gagaling nyo, isahan nyo ako, kasi medyo naglax ako. Nag-withdraw kasi siya ng pera sa ATM. Tapos sinundan siya ng mga NISF na agents. At yun na, hinuli siya ng madaling araw habang natutulog. Now, ito yung sinasabi nyo kanina na na babae na taga Maryland, USA. Kaya pala familiar to dati. Meron na panood akong isang video kanina na kung saan nagcha-chant ito against the Philippine government. American citizen etong si Chantal. Na nung kasama sa engkwentro ng mga sundalo, yung barilan doon, kaya lang nagpanggap na baliw-baliw para makasurvive, kaya hindi na deadball ng mga sundalo. Ito yun, si Chantal. This picture, is this you? That picture is me. And your name is? Chantal. Okay. Chantal. So this is Chantal Anicoche. Is this you, Chantal, in the picture? Yeah. What is that picture? Is this you in the picture? Pakita mo, pakita Yeah, what is that picture all about? mo, pakita mo yung picture, pakita mo. Hindi nakita niya What's that picture about? On the picture, is that you on the picture? Trying to... Sure.
Hmm. Yan siya. No? Nagpanggap daw na baliw-baliw. Ay nako. Alam niyo, yun nga isang problema ngayon Dahil sa, alam niya, yung paglaganap ng usage ng SOCMED, di ba? Naging malakas yung recruitment ng mga makakaliwang grupo. So, hindi lang sa mga eskwelahan, pati sa mga OFWs, mga Filipino abroad. Di ba? So, ngayon, ang tanong, etong si Jovito Palparan, alam niyo ako, may nakikita na akong dalawang dahilan dalawang bagay para maaprubahan talaga rin ni PBBM. At dapat mapalaya siya dahil nagsilbi ito sa bayan. Talagang naging, di ba, magiting at never nakinalaban ang pamahalaan. Hindi po katulad nito ni Pokis, di ba? Na bumabalimbing kay Duterte noong 2016, nung maging presidente si Duterte, busog na busog sa mga posisyon na napwestuhan niya. At noong 2021, binubuo niya yung grupo ng BBM 2.0 and then yun nga, nakapag-caravan kami noon. Tapos hindi napansin, hindi napagbigyan ng pwesto, kinalaban na si PBBM. Di ba? Yung mga galit kay PBBM, yun naman talaga yung dahilan It's not about the accusation na adik, na magnanakaw. It's not about that. Kasi ang first accusation nila, nakalimot siya. Hindi nakakaalala na magtanaw ng utang na loob. Yung ganon. Hindi po pwedeng yung ganon ang pagbabasihan ng pagtatalaga ng tao. Kaya nga ang tagal bago na kompleto yung mga tao Even TP, he was calling out the BBM HQ. Ba't ang bagal ninyong pumili? Sabi niya, mag-appoint na kayo. Kapag kapalpak, pagtatanggalin nyo. Para mapunuan lang. Diba? Yun ang ginagawa ni TP noon. Now, kagaya niyan, yung pinakita ko kanina na recruit na babae, si Chantal. Diba? Hindi lang yun. Aktibo na naman yung mga makakaliwang grupo. Maakit na naman ang bundok, naghihikayat na naman sa mga eskwelahan. Now, etong si Palparan, mainam dahil malakas pa naman to, malinaw ang isipan. Diba? Kesa sa pabayaan ito na mabulok at mamatay dyan sa kulungan, na kung ikukumpara mo man lang din kay Duterte, abay di hamak matino ito ng 1,000 beses. Dahil ito, hindi ito naging taksil sa bayan na pumanig sa China, nanakot ng mga Pilipino. Di ba? Ang kinalaban niya, naaayon po sa mandato niya para protektahan ang bansang ito. Kinalaban niya yung mga makakaliwang grupo na who happen to be Duterte's friend. Di ba? Ngayon, pwedeng ibigay ni PBBM sa kanya na pamunuan ang NTF-ELCAC. So, kabisado ni Palparan. Alam nyo, bahagi na ng instinct ni General Palparan kung paano kalabanin yung mga makakaliwang grupo na yan. Malaki ang maitutulong. No? Malaking pampagood shot kay PBBM yan pag pinalaya niya yan, si Palparan. Kesa naman sa makumbinsi siya na mapauwi rito si Duterte, di ba? Litisin dito, tapos biglang aamin, guilty. Tapos ang gagawin naman niya, ibibigyan naman niya ng executive clemency pagka pababa na siya sa pwesto para lang magkaroon ng kapayapaan. Naku, that's not good. Di ba? So, hindi dapat gano'n na mangyari dahil siya ang ipapalit sa kulungan ng mga yan. Kapag pinauwi niya rin sa Pilipinas yan, pag ginawa niya ng paraan. Diba? For now, palayain si Palparan and then masigurong ma-restore siya sa kanyang, di ba? Tsaka ito naging makajust to naging born again ito si Palparan sa loob ng kulungan Then, malaking tulong ito sa administrasyon ng Pangulo natin. Kaya yan ang kailangan niya, yung magsisilbing inspirasyon sa mga sundalo na katulad ng vlogger na si Puso ni Bok. Di ba? Hindi itong sina Pokis, hindi itong sina De Leon, hindi ang mga yan.
Hindi etong si Monggaw. Di ba, na walang proven track record ng pakikipaglaban para sa bayan. Di ba? Kayo, ayaw nyo ba yun? Na di ba? Makatulong. Mag-iiyak lang naman dyan itong mga makakaliwang grupo eh. Di hayaan yung umiyak. And after all, kalaban yan ng pamahalaan eh. Salot sa ating bayan ng mga yan. Mga ipis, parang mga cancer ng lipunan yung mga yan. Na dapat malipol. Hindi po dapat na mamayagpag yung mga yan. Nang dahil lamang nire-respeto yung karapatan ng mga tao na magtipon-tipon, i-call out ang ating pamahalaan sa mga pagkukulang nito ayon sa kanilang paniniwala. Diba? Nasasamantala yun ng mga makakaliwang grupo na ang tanging layunin ay pabagsakin ang ating pamahalaan. Ayaw lang nila ngayong maki-isa sa mga Duterte camps kasi ayaw nilang magpagamit. Dahil ayaw rin nila na ang papalit kay PBBM malala, si Sara. Pero kung hindi po si Sara ang Vice President, maniwala kayo, ang pinaka number 1 na perwisyo sa administrasyon ni PBBM, number 1 na nananabotahe yung mga makakaliwang grupo na yan. Okay?